na yon. Kayamanan. Ano ba naman kaya yumaman? Tama po. Kayamanan, kasikatan. Lalo ngayon, di ba? Yung iba, kahit anong gawin mo, madaling sumikat. Yung pangatlo is kalayaan. 3K po na yon, yung talagang lagi kong pinagtrabahuhan. Sa YouTube, pag sinerch niyo yung pangalan ko, marami akong lalabas ng mga videos doon. As far as I remember, meron akong accumulated na almost 50 million views na sa YouTube. Ngayon, meron akong 66,000 na followers. So, buong buhay ko po, ang hinabol ko talaga yung 3K na yon. Ano yung 3K ulit? Kayamanan, kasikatan, at kalayaan. Pero, one time, sa biyaya po ng Panginoon, nung inaral ko po yung salita niya, which is the Bible, na-realize ko na hindi pala importante yung 3K na yon. Isang K lang pala talaga ang pinaka-importante sa buhay. Ano yung K po na yon? Yun na yung Kristo Jesus. Jesus Christ. Bata ako, sumasama ko lagi sa mama ko, nagsisimba. Naging sakristan pa ako dati. So, akala ko dati pag nagsisimba ka, okay na yon, gumawa ka ng mabuti, okay na yon, mababawasan yung kasalanan mo. Pero sa biyaya ng Panginoon, na-realize ko na ang buhay ay hindi lang umiikot sa mga ginagawa natin, yung trabaho, diba, na tutunan ko sa biyaya ng Panginoon na ang pinaka-importante talaga ay magkaroon tayo ng Kristo Jesus. At sino ba si Kristo Jesus sa buhay natin? Kung aaralin natin ang Biblia at naririnig natin pag nagsisimba tayo, si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Savior. So nung una, hindi ko naiintindihan, tagapagligtas saan? Savior saan? So habang inaaral ko yung Biblia, natutunan ko na niligtas niya tayo sa ating, sa kapahamakan natin sa impyerno. Alam niyo po, dati, nung bata-bata pa ako, yung impyerno tsaka langit, ano yan parang, ang tingin ko doon, kwentong matanda lang, na ginagamit yung langit para ma-motivate ka gumawa ng mabuti, tapos ginagamit naman yung impyerno para matakot ka gumawa ng masama. So, ganun po yung tingin ko pagdating sa patungkol sa langit at impyerno. Pero sabi po sa Biblia, ang tao po ay minsang namatay. At pagkatapos nito ay paghuhukom. So, lahat po tayo ay darating talaga sa point na lahat tayo mamamaalam dito sa ayaw at sa gusto natin, talagang darating ang time na lahat tayo, merong nakatakdang panahon na tayo ay mamamatay. Pero sabi ng salita ng Diyos na kapag tayo namatay, meron daw paghuhukom. Ano yung paghuhukom na yun? Kung saan tayo pupunta pagkatapos ng paghuhukom. Kasi tayong tao, hindi lang tayo katawang lupa. Sabi ng Biblia, tayo ay binubuo ng katawang lupa, espiritu at kaluluwa. Yung espiritu natin, sabi sa Bible, babalik daw yun sa Panginoong Diyos. So yun yung buhay na pinahiram niya sa atin. Ngayon, yung katawang lupa naman natin, maaagnas at babalik ulit sa lupa. So merong matitira, yung kaluluwa po. So yung kaluluwa po na yan, dadaan pala siya sa paghuhukom. I-judge tayo kung saan tayo mapupunta, sa langit o sa impyerno. At ayon sa Bible, hindi kaaya-aya o hindi magandang lugar ang impyerno. Dahil doon po ay walang kasiyahan, puro puro paghihirap. Diba? At itong buhay po natin dito, temporary lang ito. So mayroon pang pangalawang buhay. Ang pangalawang buhay, may dalawang destination tayong pwedeng puntahan nun, langit o impyerno. Hindi po yun ayon sa akin, ayon po sa Bible. So nang naintindihan ko po yung bagay na yun at naunawaan ko na totoo pala yung impyerno, hindi pala yan kwentong matanda lang o kwentong barbero. So naisip ko na paano ko masisiguro po yung mapupunta ako sa langit. Siguro naman po wala sa atin nang may gusto na sa impyerno tayo mapunta kasi nga po hindi po kaaya-aya doon. Sa impyerno, sabi sa Bible, meron daw yung mga uod na hindi namamatay. At pag napunta ka sa impyerno, darating yung time, ililipat ka daw dun sa lawa ng apoy, susunugin ka. Imagine mo, buhay kang
nararamdaman mo pero hindi natatapos yung sunog nun. So nung na-realize ko po yun, natakot po ako. Sa totoo lang. Kaya inaral ko po yung Biblia. At sa biyaya ng Panginoon, nakilala ko po si Pastor Ronald ng Bible Baptist Church. At in-explain niya sa akin na, sabi niya, alam mo ba, Kuya Elvis, kuya kasi kami sa Eagles. Doon po kami nagkakilala. Alam mo ba, Kuya Elvis, pwede nating matiyak yung pagpunta natin sa langit. So yun po yung isa sa mga role ni Jesus Christ sa ating buhay. Dati ang hinahanap ko, 3K, kayamanan, kasikatan, at kalayaan. Pero ayon sa Biblia, lahat ng tatlo na hinahabol ko noon, hindi pala yun nagmamatter. Kasi sabi nga sa Bible, for what shall profited a man if he shall gain the whole world but loses his own soul? Sabi niya, anong mapapala ng isang tao na makuha niya man lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng kasikatan, lahat ng magagandang bagay sa mundo, kung hindi naman ligtas yung kaluluwa niya, kung hindi naman sa langit papupunta ang kaluluwa niya. So doon ko po na-realize na hindi pala nagmamatter yung mga hinahabol kong bagay. At ang pinaka-importante si Jesus Christ, si Cristo Jesus, na magbibigay rin sa atin ng 3K. Ano yung 3K po na yun? Katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Sabi sa Bible, pag tayo po ay nanampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya, maliligtas po yung kaluluwa natin. Pag tinanggap natin talaga sa puso, sa langit daw po tayo mapupunta. Alam nyo, totoo po na sobrang napakabuti ng Panginoon. Bakit? Kasi dati ang pangarap ko, good life lang eh. Diba? Sino ba namang ayaw ng good life? Tama? Good lifestyle, mga luxury, material things, diba? Good life. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi lang good life pala ang gusto niyang ibigay sa atin, kundi yung tinatawag na eternal life. Walang hanggang buhay kasama niya, kapiling ng ating Panginoong Diyos sa langit. Alam nyo, ako yung tatay ko ngayon, 60 years old na. Magsi-61 na sa next year, sa January. Yung mama ko naman, magsi-60 years old na sa December. So sabi nga sa Bible, di ba, lahat talaga darating yung time. Walang makakapagsabi kung hanggang kailan, pero sigurado na darating. Kaya sabi ko, dapat, nung natutunan ko po yung katotohanan na to sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ako ng sense of responsibility and sense of obligation na dapat i-share ko o mabahagi rin sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahal ko sa buhay, yung mabuting balita na merong Jesus Christ na magliligtas sa atin para hindi tayo mapunta sa kapahamakan ng impyerno. Matanda na, meron akong lola na ngayon 80 years old na, diba? So kung hindi pa sila tumatanggap talaga ng buong puso na si Jesucristo ang ating tagapagligtas, nakakalungkot kapag binawian sila ng buhay anytime, tapos hindi sila tumanggap kay Jesus Christ. Diba? Kaya sa akin bilang pagpatotoo ko at testimonya, sa biyaya po ng Panginoon, nung natutunan ko po ang bagay na yon, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat ng bagay na meron ako. Kasi lahat naman ang meron tayo, hindi naman din sa atin galing eh, di ba po? Galing din po yan sa Diyos. Pinahiram niya lang po yan sa atin. So ito pong pagkakataon na to na pinahiram niya sa akin, gusto ko pong i-witness o i-testify din na talagang mabuti ang Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak at mapunta sa impyerno. Kaya habang may oras pa tayo, may oras pa po yung mga mahal natin sa buhay, i-share po natin yung mabuting balita. At napakapalad po natin ngayong gabi dahil meron po tayong kasama ngayon na tuturuan at mangangaral po sa atin ng salita ng Diyos. Yun po si Pastor Ronald Taclin. Ayun po, maraming salamat po sa paikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat.